O ito yung kuwan ko tungkol sa deuterium. Di ba noon ko pa sinasabi, ang tubig ay lalalim, ay bubulusok pa ilalim yan upang maproteksyonan ang deuterium. Pero mayroong mas mahalagang bagay tungkol dyan. Hindi ko na muna sasabihin yung mga bagay na yun dahil hanggang ngayon naguguluhan na sila eh. Baka kung nila eh. At yung paglalim na yung tubig sa Amerika ay isang hudyat na yan na yung pagbulusok ng tubig sa ilalim ng lupa, hudyat na yan. Kasi nagkukulang na ang tubig sa Amerika eh. Hudyat na yan na talagang kailangan mailabas na yung deuterium eh. Pero itong mga putang, mga bugok na Trump na ito, tsaka yan shipping na yan, na pilit nilang gustong agawin yan. Kaya yan ang pumipigil sa akin upang mabuksan yan. Eh ngayon, natataranta na sila. Yung Trigger Dam yan, sinasabi ko sa iyo, magiging sapa na lang yan. Mawawalan ng tubig yan. At yung na yan, yung sa Amerika na ngayon ang nangyayari na yan, na talagang nawawalaan. Ang deuterium ay siyang tinatawag na fuel of the future. Isa itong panggatong ng mga makinarya na hindi nagdudulot ng pollution at nagsasaayos ng kalinisan sa ating kapaligiran. Itong mundo na ito. Ang chemical composition ng deuterium ay ito. Ayan. Dalawang hydrogen ay dalawang oxygen. Kaya nga tinawag na heavy water yan eh. Sa kasalukuyan, ang oxygen ay nagmumula sa mga halaman. Sa mga, lumalabas yan sa mga dahon. Pero kukunti na ang kukunti na ang mga halaman ngayon eh. Lalo na yung mga rainforest, ilan na lang sa mundo yan. Halos ang mga bundok ay nakakalbo na. Ngunit yung na yan, yung oxygen na yan naman ang inihinga ng tao. Pagkatapos, ang lumalabas sa tao naman ay yung carbon dioxide. Kaya yung na yan naman ang nagiging pagkain ng mga halaman sa pamamagitan ng dahon. Yung na yan, xylem yata yun eh. Yung pagbumuka yung na yan, yung ng dahon. Ang hydrogen ay isang elementong maaring magdulot ng init. Kung paano ang paraan upang umandar ang makina. Yan, nakabatay yan sa diesel. Kasi matipid yan eh. Yung ng diesel, ibababa niya para humugot ng hangin mula sa labas at i-compress niya at bubugahan ng konting hydrogen. Kung ano-anong sinasabi nilang akala nila, tanga-tanga ako sa kanya, mga ganyan. Natatawa lang ako, may konting pagbabago lang yan eh. Katulad ng katulad ng compression ratio. Kung ilang hydrogen ang ipoposisit niya doon sa hangin na na-compress. Kasi pag na-compress yung hangin na yan, mainit na yan eh. Ngayon, bubugaan ng konting hydrogen. Ngayon, pagbuga ng konting hydrogen, hindi usok ang lalabas dyan, kundi water vapor o di kaya yung steam. Yan ang lalabas dyan. Kaya walang pollution na kumukuhan dyan.
At kaya nga marami na silang dinidesign kung ano-anong akala nila malilito nila ako. Pero tinatawanan ko lang sila eh. Kaya nga napakahalaga niyan. Ngayon, katulad ng national grid, ang kwan natin, sa halip na mapupunta sa mga ibabatay natin sa dam, kasi matutuyuan ng tubig eh. Yung mga kwan yan, gaya nung sinabi ng mga matatanda noon, babalik uli ang ilog sa dati nilang kinalalagyan. Kasi noon tinatalon-talon lang natin yan eh. Ngayon, pag bumalik uli yan, isa ng hudyat yan na kailangan na mabuksan ng deuterium. Kaya nga napakahalaga niyan. Ngayon, malilinis na ang kapaligiran natin. Baka ito na yung huling trabaho ko eh, yung paglilinis na ito eh. Dahil nga doon sa kwan na yan eh, kailangan malinis ang kwan ng sanlibutan eh. Kaya nga ang kwan dyan, yung oxygen naman, maaaring umakyat yan. Hinihinga ng mga tao, makukuan dyan, aakyat naman yan. Ngayon, doon sa kwan, lilinisin niya yung mga toxic waste doon. Yung mga katulad ng NOx na kwan yan. Hindi ko na alam yung term na NOx yan. Nitrogen oxide, ewan ko yung X ngayon eh. Dahil kwan yan eh. Ngayon, pag kwan ng kwan yan, pag-akyat niyan, magiging NOx3 na yan. Ay NO3X. Yung X na yung mawawala. Nitrogen dioxide ay nitrogen oxide na yata yun. Hindi ko na makakwan eh dahil matagal na akong kwan eh na kwan sa mga chemistry. Hindi ko na rin-research yun. Ngayon, yung ultraviolet, babalik uli sa dati yun. Kasi yung init ng araw, dahil manipis na yun, dahil naging manipis na yung ultraviolet na yan, dahil nga doon sa kwan na yan, dahil nga dyan sa toxic waste na yan. Pagkatapos binutas pa nila sa pamamagitan ng mga rocket na yan, akala nila may lalabas nila yung pollution. Hindi mangyayari yun. Kaya nga yan ang kwan nila, babalik uli sa dati yung kapal ng kwan na yan, yung ultraviolet na yan. Malilinis na ang kapaligiran natin. Kaya yan ang napakahalagang ikinukuhan ko eh, yung deuterium na yan. Eh ngayon na kukuhan na ngayon yan, natataranta na ang Amerika at saka China. At buong mundo natataranta na sila kung hindi mabuksan yan. Eh kung ako pipigilan nila, di bahala nga sila. Kaya nga yung mga pangyayari na yan, ay gusto ng mga Marcos magkaroon ng ng exit yan eh. Maski na itong mga politiko na ito. Kasi ang hiling ko, yung yung kung paano. Kaya kailangan mawala ang politiko, mga religion, para makwan. Ngayon, paano mapaghihiwalay yan? Itong H2 na yan. Kasi sa pamamagitan lang na electrolysis yan eh. Simple lang yan eh. Oh. Ngayon, pag ganyan na, kasi yung mabubuo sa loob ng makina ay magiging H2O nga eh. Oh, magiging H2O na. Kaya pag H2O na, tubig na. At saka yung makina, hindi mag-iinit. Magkakaroon ng kwan. Magkakaroon na ng mababang temperatura. Kaya ang makina laging malinis na yan. Pero kailangan pa rin natin ng langis. Kaya hindi winawala pa yung langis na yan eh. Pero makwan na yan, mababa. Kasi yung pagbuwan ng mga piston yan, kailangan din yan. At saka yung mga bearing niya, kailangan ng langis. Yan ang nakukan niya. Kaya may natitira pang langis. Pero konti na lang ang mga kailangan yan. Ngayon, paano itong mga kunera? Ang kailangan kasi ng mundo ngayon ay yung elektrisidad eh.
Ang elektrisidad ngayon ay nakabatay sa kwan. Kung ano-anong pinalalabas nila yung solar, yung windmill. Kung solar, makulimlim, magbibigay kaya ng mataas na efficiency yan? Wala. Ngayon, katulad din ng yung windmill. Kung walang hangin, nakatinggal. Kaya yung pinanonood ko ngayon sa Ilocos nung umikot ako Pinanonood ko yung kwan, nakatigil at saka yung ikot na kwan, mahina. Ngayon, kung magkaroon ng bagyo, mabilis yun, pero naglalak yun. Kaya titigil yun. Hindi rin magproduce ng kuryente yun. Ngayon, ang isa pa, yung dam. Paano kung matuyo ang dam? Kaya nga sabi ko yun, Tres Gorges Dam na yan, matutuyo yan. Diyan ngayon ang mga kwan nila. Kasi nangyayari na nga sa Amerika yan nawawala ng tubig May mga lugar na dyan na wala ng tubig. Ang pagbulusok ng pailalim ng tubig, paano na ang dam? Yan na nga, kung bubulusok yun. Kaya nga napakahalaga nito. Maliwanag na magkakaroon ng crisis sa energy. Yan ang iniiwasan nila. Magkakaroon ng drought, crisis sa drought, magkakaroon din ng crisis sa energy, yung kuryente. Pero yung kuryente kasi yan ang nagpapaikot talaga sa ekonomiya ng mundo Dahil sa kakulangan ng oxygen, nagiging manipis na yung ulap Dahil nga dyan, kung nagiging manipis yung ulap, wala na rin tubig na babagsak. Pagkatapos papailalim pa yun. Ganyan, yan ang mga pangyayari sa Amerika. Research ko kasi yung na yan Yung bagay na yan Kaya dyan natataranta si Trump. Ngayon, maski na si Elon Musk, kasi ang mga kwan ni na Elon Musk at saka si Zuckerberg mga kailangan nakabatay sa kuryente kasi napakalakas kumain ng kuryente yung mga kwan na yan, yung mga inimbento nilang mga automated na computer Halos 60% ang inuubos na kuryente niyan. Kaya sila kinakabahan yan. Kaya yung mga kwan na yan, mga ginagamit nila, mga solar, hindi kaya ng kwan yan Kasi nakabatay talaga sa dam at saka yung sa fossil fuel. Kung patuloy na ginagamit nila yan, painit ang kwan ng mundo Ang kwan natin dahil habang tumatagal, numinipis naman yung ultraviolet. Yan ang hindi kinukuan Yung ozone layer pala yun. Numinipis yung ozone layer. Kaya nagkakaroon ng ultraviolet na pumapasok dito. At yun, yung init na yan, yung pagnipis ng ozone layer, kumukuan yan. Nagkakaroon ng mas mataas na ultraviolet, yung init mula sa araw. Kasi yan lang ang sumasangga Hindi naman nila pinapaliwanag yan Kaya napakahirap itong mga kwan na ito yung pilit nilang iwinawala yan Ngayon, kung makukuan yan, mabubuksan yan, ay siguradong unti-unti na may babalik sa dati ang mundo. Paano gagawin nila ngayon? Hindi naman ako basta-basta nakikikuan sa mga yan kung hindi masunod ang kagustuhan ko. Kaya nga panayang kwan nila yan, hinahanap nila sa Zambales, yung kung saan yon, yung kwan ng deuterium. Wala, hindi ninyo matatagpuan yan dahil yan ang sinasabi ko, may susi yan. Hindi yan papayagan ng kataas-taasan na pakikinabangan yan ng mga magnanakaw. Katulad ng, kasi nakikisabot yan Kaya yung pag-shutdown ng
ibig niya i-shutdown, mga kwan lang yan eh, mga palabas na lang nila yan eh, para mag-shutdown ng gobyerno. Tatakbo na si Kwan, paupuin nila si Sara, may kaso si Sara. Ngayon, ang paupuin nila talaga si Leni. Pero si Leni, tao din ng Amerika yan. Kaya wala din, hindi rin ako papatol sa mga yan. Kaya nga sabi ko, yung pagtagal ni Leni sa Amerika, nakakwan yan eh. Binibriefing yan eh, kung ano mga gagawin niya eh. Ngayon, ayun, nagpaukuan na yung mga pare doon sa nagrarally na. Ano ba yung mga pare na yan? Kaya nga, ginawa nilang papa si Tagle. Yan ang numero 1 dyan. Kung wari, matino naman ito si Tagle na ipinaglalaban niya yung mga mahihirap. Hindi naman ako kayang ululin ng Batikan eh, dahil kinabang ang Batikan sa mga kayamanan ng Pilipinas eh. Paano ako makikigulo-gulo sa kanila? Hindi ako basta-basta papatol sa kanila. Hindi naman ako siraulo na Dahil yan, oras na nangyari yan, ang makikinabang dyan, mga maharlikang general, mga politiko uli. Kaya, akala nila siguro, kaya nila akong paikutin sa palad nila. Iikot ako, pero bandang huli, sila nang umiikot. Gaya niyan, sila nang umiikot. Anong gagawin nila? Kaya nga sinasabi ko noon pa, dahil binigyan ni Marcos yan eh. At ang nakipag-negotiate yan, hindi naman yung papa kay Marcos. Si Paul VI, yan nuncio papal. Kaya nga doon sa nakapko ng chairman ng Alpha Omega Tiburcio, Villamor, Marcos, Tagian, Deport. Ngayon, kung i-interprete mo yun, kailangan yung 6, yung 4, gagawin mo ng 6. Iyan ang mga sikreto na hindi ninyo alam. Kaya nga, natatawa ako sa inyo Ang gagaling nyo wala namang kayong kaalam-alam, purong pilit ninyong kinukuhan kay Marcos. Ano ba si Marcos noon? Kaya tinatag niya yung martial law dahil nga dyan upang yung Central Bank of the Philippines magawa niyang PNB. Kaya pinalitan niya ang Constitution, yung 1973 Constitution. Kaya yan ang mga revelasyon na hindi ninyo alam. At yan, upang magalaw niya, yung mga treasury bond doon. May kopya yan kung doon yan, doon sa PNB Naga. Kaya nga, napakahalaga niyan na kaya niya dapat ninyong malaman. Kasi talagang kahit anong gawin nila, talagang hindi pwede. Kaya lang, upang maging mapalitan niya doon, magkuha muna siya ng Constitution bago niya, para makuha niya yung mga treasury bond doon, yung na yan, yung mga gold edition. Ang halaga ng gold edition ay $1 billion. Bawat isa. Napakalaking pera yan. Alam niya yan Kaya nga, yung sinasabi ko, binigyan niya yung ng China ng custodian account, nung maikuan yan, ikukuha naman sa Amerika. Kasi kailangan bayaran ng Amerika yan Yan ang, kaya ako nga kinuha niyan upang malaman ko ang sekreto. Kaya ako nagpakuha kay Paring David. Nagpa-sample ako sa kanya ng 1 peraso na palitan nila. At ang pakay ko talaga para malaman ko ang sekreto niyan. Ngayon, alam ko ng sekreto. Pagkatapos sasabihin ninyo na mga Marcos, maraming ginto. Walang ginto. Yung sa treasure, alam ko may nakuha siya. Pero yung mga walang ginto yan. Napakakwan itong mga troll na ito, napakasinungaling. Kaya ikaw, historiador, mag-ingat ka na sa akin, sinasabi ko. Nalalapit na. Saan ka kaya magtatago? Kayong mga troll, kayong mga ni Marcos, kayong mga ni Duterte, saan kayo magtatago sa akin? Dahil hindi ako papayag na hindi muna kayo mahuli. Bago ko gumalaw, kailangan makuha ko na kayo. Kayong mga politiko. Hindi ako kikilos na magbubukas kahit ano.
Hanggat hindi kayo lahat nahuhuli, yan ang kuwang ko sa inyo. Kailangan yan. Nasa akin ang alas, ano magagawa nyo? Nasa akin ang pambukas ng deuterium. Kaya pinanonood ko lang sila eh. Kaya nga yan ang purpose nila upang makaligtas sa mga Marcos. Si Leni ang pauupuin nila. Pag pinaupo nila yung si Leni, ano? May magagawa ba sila kung ayaw ko? Yan ang numero 1. Kaya sabi ko, hindi ako kayang paikutin. Ngayon, itutulad nila yung nangyari sa EDSA 1 na ang makikiusap ngayon dyan, ito si Tagle, kaya ginawang papa yan. Kaya nga noong kwan na yan, yung Vatican na yan na pagkakamalian na siya ang may-ari ng mga central bank doon Pagkatapos, kumwari, pinanonood kasi nila ako, kumwari, inaaway na ni Francis Trump, Pope Francis. Kaya, akala nila, hindi nila. Sabi ko nga, ako, pinanonood ko kayo. Pag ako nakachempo, nasa unahan na ninyo ko. Paano yan ngayon? Nalalaman ko mga sikreto nyo. Kaya, walang mangyayari pa rin. Gusto ko lang buksan, pero wala pa rin mangyayari. Kailangan masunod yung gusto ko. Wawalain lahat ng politiko. Kung ayaw nyo sumunod sa akin, di ayaw ko rin. Ano ba na? Problema ba yun? Kaya panangagilap nila sa akin Katulad doon kwan, akala nila hindi ko alam yung sikreto sa Malacanang na meron talagang kwan doon na yung huling kwarto. Yun ang pag nakapasok ka doon, mahirapan ka nang makalabas. Kaya natatawa ako kung sino-sino nang ginagamit nila. Si Mensuare. Si Mensuare ko naman yan naging kakutsaba din ni Marcos. Yung mga professor sa UP, mga kakutsaba ni Marcos yan. Dahil kwan yan. Tatakot sila pinain nila yung mga estudyante na yan. Pagkatapos, sa pamamagitan din ng mga treasury bond na yan, naitayo yung kwan na yan, Bangko Philippine Island. Kaya dyan ipinapasok yung mga kwan na yan, yung mga koleksyon ng mga kaparian. Kasi yung pinsan ko, si Elisa San Pedro, kwan yan namatay na yun Pero yan, siya namumuno noon dyan na ipapasok, ililikumin niya lahat ang pera ng mga koleksyon ng mga simbahan. Pagkatapos, ipapadala niya sa pamamagitan ng BPI. Ngayon, yung Vatican naman, magpapadala dito ng allowance ng mga pare, pero ayaw nilang sabihin sahod. Ngayon, bagsak na rin ang Vatican. Unti na rin. Kaya, yung mga video na yan, pinagpapaniwalaan ninyo, wala sa katotohanan yan. Kaya nga napakahirap ngayon ng kung ako ikukunin ninyo, hindi ko kayo papatulan. Anong pakialam ko sa inyo kung mamatay kayo lahat? Yan ang katwiran ko. Kung ayaw nyo sumunod sa akin, diwang. Problema ba yun? Kaya dyan, mapipilitan na silang sumunod. Kaya yung yung isa-shutdown ng gobyerno na yan, mga kwan lang yan mga senaryo lang yan Dahil wala na talagang pundo. Ibebenta yung mga ari-arian ng gobyerno. Paano yan? Kung ibenta mo yung ari-arian ng mga gobyerno, di makakalikom ka. Yung susunod ulit. Kaya, at saka yung natataranta na talaga lahat yan. Lahat ng mundo natataranta na. Dahil wala na Nag-uumpisa nung bumubulusok pa ilalim ng lupa ang tubig Noong nasa ibabaw. Nagtataka ka bakit nasa ibabaw, punta uli sa dagat. Kaya ngayon bisita ko noon na si Roger, siya noon, scientist ng siya nag-design ng instrumentation ng Royal Air Force Pero madamot itong tao na ito Dahil ang gusto lang niya
yung nalalaman mo makuha niya, pero yung kwan, hindi. Kaya siguro yan, isa sa mga dahilan yan. Kaya nga nagpunta yan dito sa Pilipinas naging bisita namin yan Kinukuha nga siya noon na professor ng UP, ayaw niya Talagang may pakay lang siya. Kaya noong pa man din, nararamdaman na yung mga scientist na yan. Katulad nung balita ko, yung CIA na nag-resign na. Dahil nga hindi nila ako makontrol. Kaya natatawa na lang ako sa mga putak sa mga ito Kaya lahat ng bansa nababahala na. Ngayon, yan ay gagamitin natin para sa mahirap. Ito tutulong din natin. Mantakin mo, magkano isang barrel lang ko? $10. Pag na yung mga ginastos, yung return investment, yung ginastos na na puhunan, ibababa pa sa 7%, ay $7. Samantala ang langis ngayon, magkano na? Tumatakbo 80, kung minsan tumatakbo na 100. Kasi, kaya nila ang gusto nila, pakinabangan. Sila ang gusto makinabang ng mga kayamanan dito. Kaya yan, hindi ko pinagpapaniwalaan yung away-away na yan ng China at saka Amerika. Pagkatapos, yung kinukuha nila itong Pilipinas. Tandaan ninyo, magkakaroon tayo ng divine law. Magkakaroon tayo ng divine constitution na talagang makadiyos na hindi naninigil sa mga mahirap. Kasi ang dami kong trabaho Hindi ko masyadong naguguluhan na nga ako kung minsan Dahil nga nag-iisa lang naman ako at hindi naman ako pwede magtiwala kahit na kanino. Yan ang sinasabi ko. Mahirap akong magtiwala kahit na kanino. Dahil nga dyan sa itong kumbaga sa nasa huling na tayo nasa huling yugto na ng karera Kaya yan ang medyo kinukuhan ko, pinag-iingatan ko na. Ngayon, kung mabuksan yan, gaganda na uli ang mundo. Kaya yan ang sinasabi, magkakaroon ng 3 araw na kadiliman. Kung ayaw nyo, talagang magtuloy-tuloy yun din kadiliman. Kung gusto nyo, sumasunod yung gusto ko, yan, magwawakas yung 3 araw na kadiliman. Kasi ang kinukuha nila dyan, kumbaga sa yung sa bulkedo, yung umuusok lang doon, yung init, yun lang ang lalabas sa tambutso ng sasakyan. Kung minsan magtutubig-tubig pa. Pero walang usok. Kaya napakahalaga niyan Ngayon, ikupan natin yan. Yung national grade, huwag natin pag-iintindihin yan. Kaya mo sila mag-away-away dyan. Pero anong magagawa nila? Kasi bawat bayan, lalagyan ko ng makinarya yan. Na kaya ko naman i-design yan Yung power supply, kaya ko i-design yan. Kung hindi kaya ng ituturo ko kung paano gagawin Kailangan lang dyan 3 makinarya. At saka yung mga kuryente, wala yung nakalawit-lawit dyan. Mga nakabaon yan. Mayroon lang mga pero hindi na kailangan Dahil ikukuhan ko talaga yan, iaayos yan. Bawat probinsya magkakaroon ng isang yan para walang power grid. Para walang may pagmalaki ang putang ng shipping na yan, mga inchik na yan. Kaya itong mga na ito, lahat ng nagperma ng na maging yung putang ng mga inchik dito, maging citizen, mananagot lahat yan, bukod pa doon sa mga ninakaw nila. Kaya yan, kung managot sila, di kulong sila. Kaya, maski na meron silang pera na pambayad doon sa nakwan nila, paano naman itong kaso na ito? Kaya, hindi ko pinagpapaniwalaan yung mga politiko na yan. Yan ang gusto kong paalisin tsaka yung religion, dahil nakikinabang sila dyan Alangan naman ako.
Kaya ngayon natataranta na pati itong mga scammer, yung mga Marcos na nagmamayabang na pinagmamalaki nila o nasa ngayon yung mga kayamanan ng Marcos. Kaya diyan kayo nga ng kwan nyo, matataranta kayo. Kaya yung kwan na yan, napakagandang revelasyon yan, deuterium na yan. Yan ang dilinis sa mundo. Kaya yan na lang natitira ko siguro ng trabaho. Makikipagmatigasan ako, natataranta na yung Amerika. O, pag nawala ng tubig, ilang buwan lang, wala na sila. Bagsak na talaga. Bagsak na talaga ang ekonomiya ng buong mundo dahil yung ginawa ko O, simple lang ang mga galaw ko O, paano yan? Kaya nga, hindi ko naman pinagmamalaki ito. Ang laki ng hirap ko, mantakin mo. O, tingnan ninyo, nakatsinelas lang ako. Maski na sa mga lakad ko, nakatsinelas, nakakamiseta. Hindi ako pwede magdala ng maraming damit. 3 kamiseta, 3 brief, 3 pantalon. Ayos. Ganun lang. Kaya nga, sakripisyo yung ginawa ko para hindi lang nila, hindi pa kinabangan ng mga magnanakaw na Marcos, mga Committee of 300, yung mga kayamanan na yan na nakalaan sa mga mahirap. Kaya nga na tatawa, maski na anong rally nila doon. Bandang huli yan, tignan mo si Tagli na makikiusap dyan. Kaya gaya nung pagsabi ko nga, ang tubig mawawala na. Bubulusok na yan. Kung yung kwan na yan, magkaroon baha, punta lahat sa kwan yan. Pero yung pagkwan niya, yung pagbalik niya, konti na lang ang lalabas niyan. Yan ang mga sikreto dyan. kaya mahihirapan kayo. Sige na. Ang kwan ko talaga, yung maari yung mga plano. Iniisa-isa, unti-unti ko na yung mga plano pero hindi pa kung. Pero magandang ang pinagagawa sa akin ng kataas-taasan Talagang iaangat na talaga at yung mayayaman na yan, ibabagsak na yan. Ikukuhan ko lahat yung mga plano.